Ano to? May plano daw ang Amerika sa Batanes para i-counter ang China, mga kapatid. Yan ang ating aalamin, bibigyan ng commentary and reaction video ngayon, mga tol. Ang videong to ay mula kay Sir Pao PH. Siyempre, wag mong kakalimutan, lagi nating sinasabi, no? Wag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. Pwede nyo nang bisitahin ang kanyang YouTube channel. Siyempre, subscribe na rin kayo, mga tol. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa iba't ibang mga topic, particular na, mga tol, dito sa West Philippine Sea, mga kapatid, dahil updated tayo rito, mga tol, no? Huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong videong tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na panoorin na natin to, mga tol. Nang magsimulang sumidhi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, ay marami ang nababahala sa magiging epekto nito sa pangkalahatan, lalo na sa mga kalapit na bansa ng Taiwan katulad ng Pilipinas. Pero higit kanino man ay Amerika ang lubos na nababahala kung sakaling magtagumpay ang pananakop ng China sa Taiwan. Kaya ganun na lamang ang sipag ng Amerika upang maagapan ang tila nalalapit ng plano ng China. Ganito yan no? Kahit naman sa mga kahit naman sa ang industry o kahit na sa normal na buhay lang, 'di ba? Pag ikaw na yung nasa top, 'di ba? At nakikita mong may humahabol sa iyo at may nagtatangkang lampasan ka, yun yung talagang pinag-iinitan mo at hinaharang mo at hangga't maaari wag kanyang malampasan, mga tol. Kasi parang sa iyo yun matatapakan yung ego mo Doon sa mga maliliit mga sanay na sila diyan okay ba, nalagpasan ako, okay, lagi naman ako nandito sa baba parang ganon. Pero yung mga nasa taas na, sila talaga yung ayaw malagpasan. So eto rin yun, ganito rin yung nangyayari, mga tol, no? Dito sa bansang Amerika at sa China, nakikita ng Amerika na parang umuusbong lalo, sumusulong lalo itong China at ayaw nilang malagpasan sila, na tipong ma-dominate sila, 'di ba? Kaya ito talaga napakasipag nila sa mga ginagawa nilang aksyon, no? Tuloy natin 'to. Sir Pao PH. Ang United States military ay nakikipag-usap sa mga opisyal ng Batanes para sa pagtatayo nitong civilian port o daungan ng barko at cargo vessel sa isang remote northernmost island ng Pilipinas. Ang impormasyong ito ay mula sa pag-uulat ng The Reuters. Ang plano na ito ay mas magpapaluwag sa akses ng mga Amerikano sa mga strategically located island na nakaharap sa bansang Taiwan. Ang proposed port na ito na itatayo ng Amerika ay sa Batanes, na 200 kilometers o 125 miles lang ang layo mula sa Taiwan's Republic of China. Layunin ng port na ito na mas mapabilis ang pagresponde ng tropang Amerikano kapag mas tumindi pa sa matindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang inchik na bansa. At ito na rin ang paraan ng Amerika para mas ma-intensify ang long-standing defense treaty engagement nito sa Pilipinas. Ang Bashi Channel sa pagitan ng magkabilang dulo ng Taiwan sa Orchid Island at Pilipinas naman sa Ami Island ay kinukonsiderang choke point ng mga vessel na gumagalaw papuntang Western Pacific at ang contested South China Sea. At ito din ang magsisilbing key waterway in case nasakupin ng China ang Taiwan. Napakagandang lokasyon nitong Basco Island upang pagtayuan nitong daungan dahil napakalapit lang nito sa Bashi Channel na regular na pinapadalahan ng mga aircraft ng Chinese military ayon sa Taiwan Defense Ministry. Medyo malayo-layo pa siya sa mainland ng no? Ito yung sa Pilipinas, tapos dito yung Basco Island. Medyo malayo-layo siya kung titignan mo, no? Pero medyo malapit-lapit siya sa China. O parang magkasing layo lang din, no? Pero magandang strategic point talaga to, no? Kung ito ay tatayuan ng US. Pero sakop pa yan ng Pilipinas, alam ko ng Chinese military ayon sa Taiwan Defense Ministry. Basco Batanes. Si Governor Marilu Cayco na provincial governor
ng probinsya ng Batanes ay sinabi sa Reuters na nangangalap siya ng pondo mula sa United States of America para sa pagpapatayo nitong alternative port na intended para sa unloading ng mga cargo ship mula sa capital city ng ating bansa sa Manila. Bagamat meron ng existing port sa Basco Island, ay hindi ito magamit dahil sa lakas ng alon at hangin sa unang lokasyon nito. Ang plano na ito ng gobernador ng Batanes na magtayo ng isa pang port dito sa Basco Island sa Batanes sa tulong ng United States of America ay double purpose para sa Batanes at Amerika o para sa Pilipinas at Amerika. At malamang sa malamang, hindi na kailangang magdalawang sabi nitong si Governor Kayko sa United States dahil sa sasagpangin agad ng Amerika ang pagkakataon o oportunidad na ito, mapigilan lang ang naglalaway na leon Malamang. ng China. Mhm. Mula nakaraang taon hanggang ngayong kasalukuyan ay halos na doble ang military bases ng Pilipinas na accessible ng United States na intentionally para sa humanitarian assistance na agad namang binanatan nitong si Xi Jinping na ginagatungan lang daw ng Amerika ang lumiliyab na apoy sa nagaganap na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Well, para sa humanitarian assistance, 'di ba? Tas ganun karami yung EDCA sites, 'di ba? Sobrang dami. Nagsimula sa 4 tapos ngayon 17 na ata o 16, 'di ba? Kaya kung sasabihin mo para sa humanitarian purposes, pwedeng front lang din yun eh. Well, ito opinion lang naman natin mga tol, no? Pero front lang din naman yun. Pero ang totoo kasi, meron pang mas malalim na dahilan para paramihin ng ganun karami yung EDCA sites para sa humanitarian purposes lang, di ba? Meron talagang mas malalim na dahilan pa dyan. At siguro tamang hinala rin to si Xi Jinping, no? Tuloy natin. ang lumiliyab na apoy sa nagaganap na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa ngayon ay wala pang response ang Chinese Embassy sa Manila regarding sa ipinadalang request for comment para sa proposed port na itatayo sa Basco Island. Naku naman, dapat kasi ay hindi na hinihingian ng opinyon o komento itong China Tama. dahil malamang ay kukontra yan. Dapat malaya at taas no tayo sa mga proyekto na ipinapagawa sa loob ng Pilipinas. Tama no? Bakit pa natin hihingan ng komento yung ambassador na yun? Tapos pag nagsalita yun, tayo rin naman na mabibwisit. Wala na. Dapat kasi, yung mga taong wala namang kwenta at wala namang halaga, di ba? Hindi na dapat sila hinihingan pa ng opinion. Kasi pag hiningan mo sila ng opinion, anong opinion mo? Anong masasabi mo? Parang pinapakita mo na rin sa kanyang may say sila, di ba? May sinabi sila o may ano sila, may halaga yung sasabihin pa nila. Wala na. Dahil itong Basco Island sa Batanes ay literal na sa Pilipinas. Tama. Hindi ito kabilang sa disputed island ng West Philippine Sea. Samantala, dalawang hindi nagpakilalang government official naman ng Pilipinas na nag-request ng anonymity ay sinabing binisita ng tropa ng United States ang Batanes kamakailan para i-discuss ang proposed port na ito. At agad naman itong kinumpirma ni Governor Marilo Kayko at sinabing isang beses lang daw pumunta ang United States para ma-assess itong proposed alternative port sa Basco Island sa Batanes. Ang aksyon na ito ng Amerika ay konektado pa rin sa layunin nitong mas mapalapit sa Asian nations para ma-counter ang China sa Asia-Pacific region at Pilipinas ang isa sa mga numero 1 kaalyansa ng Amerika. Yeah. At alam naman nating hindi madi-disappoint ang Amerika sa mga hakbang na ito na ginagawa nila dahil pasok nga naman ito sa Mutual Defense Treaty na siya ring binubuhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos at patunay nga rito ang mga EDCA sites na ang ilan ay malapit sa Taiwan na malayang naa-access ng Amerika. Sa ngayon ay mahigit 150,000 na Pilipino ang nasa Taiwan. Kaya kung tuluyang mangyari man ang military conflict sa Taiwan Strait ay hindi pwedeng walang gawin ang Pilipinas. At bukod dyan ay pasok ito sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pero maganda rin yung port na yun, pinakamalapit, no? Kung sakasakaling magkakaroon ng kaguluhan sa Taiwan, mas mabilis maililikas yung mga Pilipino doon. Itatawid nila ng barko, no? Papunta doon sa port na yun. Tapos mula doon sa port na yun, papunta na rito sa sa dulo, sa may ano bang lugar 'yon? Basta sa may bandang dulo na, no, mga tol.
Sinasabi kasi sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas na ang anumang armed attack sa Pacific region na makakaapekto sa both parties ay pwedeng makialam ang Amerika o Yeah. tumulong sa mga bansa na sakop ng Indo-Pacific region Mhm. at isa nga ang Taiwan sa sakop nito. Tunay nga na napaka-importanteng lokasyon ng Batanes para sa mga nagaganap na tensyon sa Taiwan Strait at West Philippine Sea dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Batanes din ang isa sa nagsisilbing pinakamalaking training sites ng joint military exercises na tinatawag na balikatan. Mhm. Mahigit 17,000 na tropa ng Amerikano at tropa ng Pilipino ang nagsanib puwersa sa military drill na ginanap sa Batanes. Sa ngayon ay wala pang malinaw na pahayag ang gobernador ng Batanes sa mga pwedeng ma-access ng Amerika pag natapos ang proposed port na ito. Pero ayon sa gobernador, ay malaya umano ang US troops kung gagamitin nila ang lahat ng port sa Basco Island para sa mga regular military exercises. Mhm. Pahayag naman ni J. Batong Bakal, isang maritime expert ng University of the Philippines, ang proposed port na ito sa Basco Island sa Batanes ay lubos na kailangan ng isla para sa depensa sa mga worst case scenario na pwedeng mangyari. Mga kaalyado, kung ako naman ang tatanungin personally, dito sa daungan na planong itayo sa Basco Island ay pabor ako dito dahil talagang makakatulong ito sa Batanes Mhm. at syempre sa Pilipinas. Kumbaga naging praktikal ang pag-iisip nitong si Governor Marilo Cayco. Dahil mangyari man sa hindi ang invasion ng China sa Taiwan, at least pag naipatayo yung proposed port o daungan ay permanente at habang buhay na magagamit ito ng Batanes sa kanilang mga unloading at loading ng cargo ships. Mhm. Ikumpara nyo naman mga kaalyado sa plano ng China at gobernador ng Cagayan dati sa Fuga Island na si Governor Manuel Mamba ay dito na ako sa inisyatibo ni Governor Marilo Cayco. Kayo mga kaalyado, anong mas gusto nyo kung kayo ang papipiliin? Amerika ba o China ang makaka-access sa mga teritoryo natin sa Pilipinas? Pag mga ganyan sa ngayon, no? Pag mga ganyang question, mga kapatid, no-brainer na yung mga ganyang question ngayon eh. Sino ba kasi yung mga nambubula sa atin at nagpapakita sa atin ng kawalang respeto at paggalang? 'Di ba? Sino ba yung humaharang ng mga barko natin at sino ba yung patuloy na umaangkin ng ating mga teritoryo? Doon ka pa rin ba kakampi? 'Di ba? Eh doon ka na tumira, 'di ba? So kung ito man ay makakabuti, mga tol, dito sa ating bansang Pilipinas, no? At kung ito'y talagang makakatulong, bakit naman hindi, 'di ba? No, yung kesa naman sa proposal nung kanina sinabi yung Mamba at saka dito sa China, eh dito na lang din ako sa Amerika, mga tol. Kesa maging komunista, 'di ba? Ikaw, anong masasabi mo bilang isang Pilipino? Pwede kang mag-comment sa ibaba, mga tol. Share mo rin yung thoughts mo, share mo rin yung opinion mo. Alright, maraming salamat sa panonood, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.